Okay. Julius na. Ikinagagalak po natin makasama ang Supremo sa Senado. Yes, sir. Maganda. Okay. Magandang araw po. Siya po ay tumatakbo muli bilang senador. At nandito po siya ngayon sa Sorsogon upang makasama tayo. Ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid, ang Supremo ng Senado. Nabisita po kayo muli sa Sorsogon, sir. Opo, madalas po ako dito. Pero bago ang lahat, magandang umaga sa iyo, Kuya Julius, at sa lahat ng nakikinig dito sa programa mo at sa buong Sorsogon. Yes, sir. Hindi ko maalala. Kanina, kinikwento ko, hindi ko maalala kung kailan kita nakita personal. Maraming beses na kitang nakasama. Senador na po kayo. Mga 6 years na siguro. Pero driving on my way back. Magandang umaga po sa iyo. Nagdadrive ako papunta dito. Nagre-recall ko, Senator. The first time I saw you, I was 12 years old. Oo! Salamat naman, tinatanda mo. Sir, ano yung sinuting yung pelikula doon sa Kansawaruin sa Daraga? Yun yung tinatanong ko. International yun eh. Tsaka isa din, nando doon, at yung sama ko si Bruce Lee. Oo, si Bruce Lee. Bruce Lee, yung Bruce Lee ng Chinese yung araw. Opo. Pinatner kami. Dapat kami dalawa ni Jackie Chan doon eh. Nandun pa noon si Ching Chung Chai. Nandun doon. So, yan po. Ano Alam yan? mo pala talaga. Anong year po yun, sir? Hindi ko na alam kung anong year yun. Naalala ko nun, talagang matikas mo kayo eh. Talagang, hanggang kayo naman eh. Nakasakay kayo nun sa kabayong brown. Yung tawag doon, ang pangalan ng kabayo ko na Samar. So dinala niya po yung kabayo niyo galing doon sa... Galing ka sa Pampanga yun. Ay, ganun. Tapos yung puti, yung ng Pegasus, kabayo naman ni Leon Guerrero. Ayun. So, Yung kaibigan. kabayo naman yan. Yung kabayo ni Julio Valiente. Ayun, na-confirm talaga. Yun na yun. Bata pa po ako nun eh. Opo. Sige. Sir, diretso tayo sa bago ang lahat. Pag-usapan muna natin ang sikat na teleserye, Batang Quiapo. Okay, marami po ang nalungkot at umiyak sa pagkamatay ni Supremo sa Batang Quiapo. Yung ako rin nalulungkot kasi kahit gusto ko man, wala na din na po pwede. Bawal na sa batas ng COMELEC. Pag siya na yung campaign, kailangan mawala ka na. Kasi Tito Soto wala na rin sa Itbulaga. I see. Bawal na kasi. February 11 po. Opo. Pero ano po mangyayari pagkatapos ng election period at naging senador na kayo nakibumalik sa pwede naman po. ulit? Pwede. Bumuhay ulit si Supremo. Sana po. Pero hindi naman, kahit na nawala naman ako sa Batang Quiapo, nandito pa naman ako. Yes. Lalo na dito sa Sorsogon, nandito ako yan. Si Supremo, nandito. Okay. Mga kaibigan, ito po, nandito live in the flesh, ang ating Supremo sa Senado, si Senator Lito Lapid. Kayo po ay tumatakbo ulit bilang senador. Pang ilang termino niyo na po ito? Bali, pangatlo po. Pangatlo. Tapos kung papalarin po sa tulong natin mga kababayan, ang apat na po. Ayun. So, hindi naman sa papalarin, talagang mapalad kayo Sana po. Marami rin po kayong nagawa na sa Senado. Maaari din po bang sabihin sa mga taga-Sorsogon. Gaano na karami ang nagawa ni Senator Lito Lapid na batas? Yan. Pero po, ako po ay nakapagsumite ng mahigit na 900 na panukalang batas. At yung mahigit na 100 ay naging batas na ito. Pero isa po sa mga magandang batas na naipasa natin dito, yung free legal assistance na Republic Act 9999. Yes. Ito po ay libre abogado. Para wala ng mga garabyado sa walang pambayad na abogado mga kababayan natin. Mahihirap. At ito po ay tagapagtanggol ng katarungan. At ito po ay tinawag na Lapid Law. Lapid Law, yes. Lapid Law, wala na. Ang Lapid Law po ang magliligtas sa iyo sa katarungan. Kailan niyo po ito nagawa? Anong term? Ito po nung panahon pa po ni GMA, Gloria, medyo alam mo naman po pag libre abogado. Yes. Hindi po kasi bayad sa abogado, sa income tax nila, ibabawas. Medyo pinipigilan po dati kasi ng BIR to Dahil kasi siyempre makakabawas sa income nila. Yes. Collection nila. Pero napasarap. Yan. Okay. Senator Lito Lapid, alam naman natin na maliban sa paggawa ng batas, marami na rin kayong naitulong sa mga local government units. No? Tulad dito sa Sorsogon.
na nakapagbigay kayo ng mga pondo para sa iba't ibang proyekto. Tulad sa itong Sorsogon Sports Arena, Senator, ang laki na naitulong nyo dito. At yung isa pa, yung balay na dako sa building sa Sorsogon City. Yung grandstand dito sa bayan ng Kasiguran. No? At mahigit sa, dito nasyak ako, ang dami niyo palang napagawa. 100 multi-purpose building. Itong 100 multi-purpose building, Senator, sa second district pa lamang ng Sorsogon. Malapit talaga ang inyong puso sa mga LGUs. Opo. At alam niyo po, ako rin nagsilbi ng LGUs din ako dati. Okay. Ako Vice Governor ng 3 taon. 3 beses din po ako naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Yes. Kaya po naintindihan po natin kung ano pangangailangan ng ating mga LGU, mga governor, mga mayor, vice mayor, mga konsyel, kapitan, kagawad. Lahat po. At kasi po, parang retired na rin po ako sa governor. Nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta naman ako sa Senate. Iba talaga po pag pag hands-on kayo. Gaya ng aming gobernador dito sa Sorsogon, hands-on si Gobernador Buboy. Oo, parehas lang. Masasabi, pogi pa. Macho. Yes. Hindi pwede kontrahin yan. Totoo po yan. Okay. Kung mahahalal po kayo muli bilang senador, ano po ang inyong tututukan sa terminal ito? Una-una po yung nga po, nabanggit ko kanina yung pre-legal assistant traffic law kung tawagin. At yung turismo po natin, yan po, kasi po ako po ang Senate Committee sa Senado na tourism. Kaya palalawakin po natin yung turismo dito, lalo po dito sa Bicol Region, dito sa Sorsogon. Marami po magandang spot. Andiyan po yung Taal, marami po. At yung nga po, yung eco-tourism natin, at yung medical tourism natin, dahil kaya po napakaraming magaling na doktor dito ng Pilipina, ng Tora. Ayun, at yung parang importante rin po rito yung agritourism. May volcano pala yun. Magaling kasi ako ng Cavite. Sorry At yung agritourism po, yun po makakatulong sa ating magsasaka. Yun po mga pananim nila, produkto nila, makakaano po natin, ang tawag po natin dito, one town, one product. Tulad po dito sa Bicol, pili. Diba? Saka yung ano ba yun, yung gata, yung laing. At saka yung Bicol Express. At saka yung ginagawang maroon. Ano ba yun? Pinya. Baka. Di ba? Baka rin dito. Yun nga po, ayun ang pag-aalin natin sa one town, one product. Okay, sa potential po ano po nakikita niyo yung potential ng Sorsogon as far as tourism is concerned? Marami. Nandito po yung anak ko, si Mark Lapi. Kaya po sa tourism Chiesa, ay bawal magumpanya sa kanya. Pag pinag-uusapan po natin, kasi halos bago lang po ako na nailagay dito sa Committee ng Tourism ng Senado. Kaya nagpapatulong pa rin ako sa kanya. At tatanong kung ano pa ang dapat. Kaya kamukha nung San Juanico Beach, pinailawan na yan. Ng Chiesa. Sir, kalalabas lang mo ng survey dito sa Sorsogon noong last week. At alam naman natin na sa national surveys, talagang consistent kayo. Consistent po na mataas ang survey sa mga surveys si Senator Lito Lapid. Kahapon po, dito sa Sorsogon, I think consistent po kayo on the 1, 2, 3 spot Hindi kayo nawawala doon sa 1, 2, 3 spot. Salamat. Talagang dito sa Sorsogon, mahal na mahal kayo ng mga Sorsogon. Mahal ko rin po sila. Kasi po kahit hindi na itatanong, ako po Bicolano na. Opo, kasi po na-adapt ako ng iriga. Kasi po, maaga po kasing namatay yung tatay ko at halos hindi ko nakita. Halos hindi ko man yung tatay ko. 5 po ang magkakapatid, puro lalaki ako po bunso. Nag-asawa ko dahil hindi kami kayang alagaan ng nanay ko, dahil bandera lang siya. Nakapag-asawa po siya ng isang Bicolano, tiga-iriga. Kaya nagpapasalamat ako kay Mayor Rex Oliva. Kasi napasyal siya sa aking opsyon sa Senate. Nabanggit ko may stepfather ako tiga-iriga. Bigla akong ginawang ginawang adapted sa ng iriga. Kaya Bicolano na rin ako. Kaya wala po sigurong Leon Guerrero at Pinuno o
Supremo, dito ngayon, kundi dahil sa isang Bicolano na nag-alaga sa aming magkakapatid. Kahit nagtitinda lang siya ng balot, kaya hindi kami nakatapos dahil sa kahirapan. I see. Anay ko, labandera, stepfather ko, nagtitinda lang ng balot. Balot. Kaya yun nga, kaya laki ng utang na loob ko sa mga Saan po siya Bicolano. nagtitinda ng balot? No? Sa Olonga po. Balot na po. Sa Olonga po siya noon. Ayun nga, tapos yung ako naman, titinda ng yelo, mga kahon, gano'n. Alam ko po, lalo-lalo na mga pagkain dahil marunong siya magluto. Okay. At yung ugali ng Bicolano. So, nung panahon po nilulutuan na kayo ng mga Bicol? Oo, ginataan, mga gano'n. Lalo-lalo yung may tenga ng daga, kinupo sa bukid, gano'n. Ulan, mga laing, gano'n. Kaya kabisado ko na rin yan. At sanay na rin po ako sa ugali ng Bicolano. Kasi yun nakagis na ko ama. Kaling hindi mo magkakapatid. Kumusta naman po maging isang ama ang isang Bicolano? Ay, magaling. Talagang minorba, minahal kami, narugaan kami. Itinuring kami talaga parang isang ama. Kaya ang laki ng utang na doon. Ituloy ko na rin po. Mga ilang magkakapatid kayo? Lima kami magkakapatid. Tapos sa kapatid ng anak, sa nanay ko ng 4 na babae naman. Kaya dumami kami, isa magbabalot sa labandera. Kaya hindi kami nakatapos sa pag-aaral. Alos kami din. Nung kami naman ako naman ay pinalad, 5 taon ako nag-stuntman. Okay. Sa naging bida. Sa pelikula, yun kami. Ako na nagpa-aral doon sa mga 4 na kapatid. Ginantiyan ko naman yung ginawa kabutihan na isang Bicolano naging anak ko. Para yung mga anak naman niya. Sila. Tapos lahat sila sa college. Pero kami 5, walang nakatapos. Paano po kayo napasok sa showbiz? Kasi po yung tatay ko, stuntman din, double din ni Fernando po Sr. Okay. At tapos namatay Fernando po Sr. Dahil 28 years old lang namatay tatay ko eh. Tapos dumobol din siya kay Fernando po Jr. Tapos tatay ko naman, hindi pinalat, nagkasakit din, pumalit siya kay Jess Lapid Sr. Okay. Kaya tapos napatay din yung si Jess Lapid. Parang may Lapid Brothers na lumitaw ng araw. Tapos ako itong pinakahuli na Lito Lapid na ginawa ko yung Jess Lapid story. I see. Okay. So, malinaw po yan. Sir, napapakinggan po tayo sa Bulan. Baka gusto nyo i-lead yung mga taga-Bulan. Pupunta po kayo ng Bulan ngayon? Hindi na, sir? Hindi na. Okay. Susubukan po namin. Makakalam. Dun sa mga taga-Bulan, sa Magdalena, sa Matnog, naalala ko po yung Bulan kasi kasama ko si Congressman Lugo. Masbate. Oo, Masbate po. Nandun din ako. Ikaw, Aylan. Naimbita na rin po ako doon sa Rodeo Festival nila doon. Masbate nyo na pinakabayo ako ni Governor po doon dahil kaibigan din natin. Nalabayo kami doon sa Rodeo. Yung laban-laban mga kaba. Sa ngayon po, nangangabayo pa kayo? Kung meron. Joke lang po. Wala na po si mga kabayo ko, matanda na rin kamukha ko eh. Kaya tayo senior citizen na. Nung napapanood mo nga natin doon, papataan natin doon. If you don't mind, Senator, ilang taon na po kayo? 70 na po. Naku, hindi halata. Hindi halata. Di ba? Sa top 10. Senior citizen na po natin, kaya mahal na mahal natin mga senior citizen natin. Kaya mahalin natin ang nanay natin, natay, ang mga lola, lolo na alagaan natin dahil bawal magkasakit, dahil mga senior na sila, kaya malibre natin ang gamot. At malibre sila ng hospital. Okay, so patuloy po kayo makikipagtulungan sa probinsya ng Sorsogon, pamagitan ng ating magiting So, kaya nga ako sasamantalay ko na pasasalamat ko itong umaga nito. Salamat kay SP Escudero, lagi ako kinakausap dyan pagdating sa Senado. Hindi po ako kinakalimutan si Congressman Escudero at si Congressman Wowo. Yes. Nabigan natin yan. Medyante ito eh. At hindi ako pinababayaan ng ating mahal na macho-macho, pogi-pogi, si Amor. At sa kanyang misis na si Mayor Estrella Amor at kanyang anak na Ines Amor. Ang Mayor at tayo nga po. Maraming salamat sa kanila sa mainit na pagtanggap nila sa akin. At lagi ako dito, hindi na ako nila pinababayaan. Para pamilya ko na po itong mga
Governor Bugoy. Okay. Kahit sa Manila, pag pumunta siya doon, dadalo siya sa akin doon sa Senate. Napakaganda pagkakaibigan. Saka ano na ngayon, parang feel na feel ko na isa na rin ang gusto ko lang. Oh, yes. Yun ang importante. Sir, mensahe niyo po bilang Supremo sa Senado sa mga taga-Sorsogon na nakikinig ngayon sa atin sa Kasanggaya Radio dito sa Kasiguran at doon sa New Gen FM sa Bulan. Yun nga po, maraming salamat po sa mga hindi na pagtanggap nila sa akin dahil kahit yung release namin yung ano dyan, yung Arena ba yan? Sorsogon Sports Arena. Dumating na ating mga Pangulo, Ako. si Bongbong Marcos. Yun nga po, sana po ang mga kababayan natin dito sa Sorsogon at mga probinsya ay mabigyan pa ako ng isang pagkakataon kung may babalik ako sa... Kung hindi lang isa, sunod-sunod pa. Na-expand na po tayo. Retire na tayo. Ayun nga po, at ako po si Senator Lito Lapid, ay sasabihin ko na po yung numero ko sa balota. Okay. Under 38. 35. Sa balota at sana may balik ako sa Senado. Yun nga po, at ako si Senator Lito Lapid, ang Supremo ng Senado. Yeah. Maraming salamat po. Okay, ulitin Magandang natin. umaga kayo. Senator Lito Lapid, number 35 sa balota Opo. sa Senado. Okay. Magandang umaga po. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin Senator Lito Lapid. Yes.